85 nautical miles mula sa Palawan, matatagpuan ang Recto Bank o mas kilala sa tawag na Reed Bank. Pasok ito sa 200 Nautical Mile Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Sagana rin ito sa yamang dagat, kaya kahit maalon at mahigit isang araw ang biyahe papunta rito, dinarayo ito ng ilang mangingisda gaya ni na Bonbon. Sa loob ng ilang dekada, ito ang pinagkukunan nila ng kabuhayan. Payapa ang naging pangingisda ni na Bonbon rito. Hanggang sa mangyari ang isang insidente. Isang Chinese vessel ang bumangga sa sinasakyan nilang FV Jember 1 noong June 9, 2019. Makalipas ang 9 na buwan, kukumustahin namin sina Bonbon. Mga isang oras yung aming babiyahihin bago makarating dun sa tinatawag na Natandol Island, kung saan nakatira yung karamihan sa mga crew member ng Jember 1. 22 mangingisda ang sakay ng Jember 1 noong banggain ito ng isang Chinese vessel noong June 9, 2019. Karamihan sa mga mangingisda naninirahan sa isla ng Natandol. Pagdating sa pantalan, nakita namin si Bonbon. Si Bonbon ang mangingisdang sumakay sa mas maliit na bangka at nagsagwa ng 2 oras para humingi ng tulong sa isang Vietnamese fishing vessel. Sinabihan po kami ng kapitan namin na tatanggalin yung bato. Hindi na po namin nagawa kasi lubog na, hindi na namin makita yung mga tali na puputulin namin. Kaya yun po, sobrang taranta ko na po, sumakay na lang po ako ng bangkang maliit yung ginagamit namin. Niyaya po ako ng kasama ko na punta namin yung barko na yun, yung ilaw. Sinagwan po namin ng kulang 2 oras po yung Vietnam. Ginising po namin sila. Tapos nung pagkagising po nila, sinisenyasan po namin na yung bangka namin, yung mother boat, nalubog na po. Wala na rin silang radyo na pwedeng gamitin sa pagtawag sa kanilang kaanak. Basa na rin ang kanilang mga telepono. Tumulo po yung luha ko. Iniisip ko po kung wala pong may nagsagip sa amin, paano na kami. Habang nasa laot, pamilya pa rin daw ang iniisip ni na Bonbon. Habang nananagwan po ako, yung sarili ko, hindi ko iniisip ko yun, nandito na iwan namin kasi kala nila okay lang kami doon kasi hindi nila alam na kami pala palutang-lutang na doon na lubog na po. Siyempre po kapag mamatay ka, kahit anong oras pwede kang mamamatay, di ba? Mas kawawa po yung naghihintay dito. Sa kanilang pagsasagwan, isang maliit na ilaw daw ang natanaw nila. Binigyan kami ng flashlight. Parang sinasabi pang babalik kami doon na sasagwan lang ulit. Sinabi ko na po na gutom na po ako. Kinuha ko po yung tali ng sagwanan ko tapos sinisinyas ko po ang hilain kami. Yun, nag-isa na lang po kami ng tali tapos pinakit po kami. Pinapadescribe po ng kapitan nila na kung saan po banda yung motherboard namin. Kasi po hindi makita yung ilaw, cellphone lang po ang gamit. Buti may hindi pa nabasang cellphone. Kaya yun po. Mga kalating oras na po kaming babalik doon sa bangka namin. Doon na po nakita namin yung ilaw. Makalipas ang halos 6 na oras mula nang banggain sila ng Chinese fishing vessel, nasagip si na Bonbon. Natukoy ang Vietnamese fishing vessel na tumulong sa mga mangingisdang Pinoy. Ito ang barkong TGTG 909A3TS na pagmamayari ng isang Ngo Van Teng. Laking pasalamat nila na nakauwi silang ligtas sa Mindoro. 15 pa lang po ako doon, nalawat na po ako. Marami na rin po akong naranasan pero hindi kagaya po ng naranasan namin ngayon. Maraming beses na po ako nakarating ng Recto Bank kasi po halos buwan-buwan po eh. Importante po talaga sa amin yan kasi doon po kami
kumukuha ng paghanap buhay sa mga pamilya po namin eh. Halos buwan-buwan po, lumalaot kami. May iwan lang na pagkain, pera. Habang kausap namin ang ilan sa mga mangingisda, iginuhit ng isa sa kanila ang itsura ng Chinese fishing vessel na bumangga sa kanila. Ito po yung pinaka-unahan. Yun ang unang bumuo sa amin. Parehong-pareho yung itsura niya. Ganyan talaga po. Ganyan talaga po. Ang style po. Kasi po, pagka-araw nakikita namin, minsan malapit lang. Kwento ni Bonbon, sa tulong ng donasyon mula sa isang Filipino-Chinese group, napaayos ang Jever 1. Muli silang nakalaot noong November 2019. Pero December 2019, nasira ulit ang Jever 1. 6 na buwan matapos banggain at mapataob ng isang Chinese vessel ang bangkang pangisda na Jever 1. Isang panibagong pagsubok ang tumama sa mga mangisda ng San Jose Occidental, Mindoro. December 2019, hinagupit ng bagyong Ursula ang bayan. Maraming bangkang pangisda ang napataob at winasak. Kabilang na naman dito ang Jever 1. Hindi ka kinakabahan? Kinakabahan din po sir kasi natatakot na nga sir na magsama pa sa laot kasi nabalita na namin na may nalubog na naman ngayon. Parang nag-crack yata yung una na yun. Ibig sabihin, disgrasya na naman. Disgrasya na naman. Pag umaalis ka, anong sinasabi mo sa pamilya mo? Huwag mag-alala kasi nakulan din. Kahit hindi okay. Sinasabi ko lang rin po sa kanila pag nandun na po kami Palawan. Yun po kasi yung huling namin sir eh. Pag-uusap, cellphone. Pero pag maglaot na, wala na po sir. Wala na talaga. Kaya habang hindi pa naaayos ang bangka nila at wala pang palaot, pangunguha ng seaweed ang kabuhayan ni Bonbon. Kailangan niyang kumita para sa kanyang anak at asawa. Pag medyo malaki na to sir, Oo. puputulin to sir, kagaya ng sir yung ginagawa niya. Tapos Okay. itatali po ulit yun sa may ano. Para mamunga siya. Hindi po, Para lumago. lumago siya. Lumago. Tapos, Ito parang ano to, parang similya ito. Oo, sir, Similya. na kumapal Okay. na. Mm-mm. Tapos hatiin, tapos itatanim, paiwalay para magrami. Madami ulit siya. Pag kinakating po to sir, sir, ganito, katingin po. Tapos itatali po to dito, sir. Okay. Sa lubid. Tapos pag ano na yan, pag natapos na ng ganyan, ilalatag na sa dagat yan. Apo, Patatagalin ng gano'ng katagal? mga isang buwan, sir. Isang buwan. Pag kataas ng isang buwan, ang kapal na yan. Apo, malalaki na po siya ulit. Pag hinarvest nyo na sila, pag hinarvest nyo na yan, anong gagawin? Patutuyuin? Kukunin po tapos ibibilad. Okay. Tapos saan nyo dadalhin sa San Jose? Sa na po. Okay. Magkano bentahan ang sako? 4 kilo po. Per kilo. Magkano ang kada kilo? Tagpirante kila. Dade? 65 po. Hindi 65. parehas-parehas. Matumal daw ang kita sa pangunguha ng seaweed. Hindi raw ito sumasapat para masuportahan ng kanyang pamilya. Pero matagal din ang intayin nun, Justin. Matagal nga po siya. Isang buwan. Palalaguhin mo isang buwan, mag-harvest ka. So habang nag-iintay ka ng isang buwan, wala kang kita. Wala. Paano yung kabuhayan ng isang buwan na wala kang kita? Lambat, sir. Alala yung lambat. Habang naghihintay, di man lambat ka muna dito sa tabi. Manlambat, yun yung pang araw-araw Opo. para may pang-ulam. Pangulam, pambenta. Pag sinwerte ka pagkatapos mo maka-harvest, makapagpatuyo, magkano maiuwi mo? Depende, sir, pag walang utang. Kasi may nakautang ka dahil sa isang buwan wala kang kita. Wala kang kita. So inuutang-utang mo yun Opo. para meron kayong pangkain. Bukod dun sa nakukuha niyong isda. Pang-araw-araw po, sir. Sige. Tapos, pag magkabenta na, di babayaran yung utang, yung matitira sa'yo na. Tapos, balik ka na naman. Ganito rin, sir. Kaya mahalaga talagang para sa'yo, pumunta sa laot. Opo, sir. Sariwa pa raw kay Bonbon ang ginawang pagbangga ng mga Chino sa kanilang bangka. Kaya nakaramdam daw sila ng kaba. Noong bumalik sila sa Reed Bank matapos ang insidente. Kwento niya, nakakita sila ng Chinese vessel sa Recto Bank
nang pumalaot sila noong November 2019. Ano po, Nakita mo yung barko nila. yun nga po sir, nung nakita ko parang nag-aalala ko baka maglipat na naman silang ating gabi. Kaya ako minsan parang hindi na rin ako natutulog pag nandun kami sa laot. Nagpapakiramdam na lang po ako. Kami na lang po lalayo. Pag medyo na marami sila eh. Lalayo na lang po kami para iwas na lang kami para discretion. Ito ang unang beses na sasampa sina Bonbon sa Denver 1 mula nang masira ito ng bagyo noong December 2019. Bali dito po sir, kami sir nakaganon sir. Nung gabi. Nung may narinig ko nagsisigawan na may barko nga daw po sir. Pagkatapos po yun sir, lumundag po ko dito sa kabila, doon sa ano po. Bukas po yan. Lumundag po kami doon, lahat. Tapos nandito na po yung barko, bangga na po kami. Makalipas ang 9 na buwan mula nang mangyari ang insidente sa Reed Bank. Binalikan namin ang mga mangingisdang sakay ng Denver 1. Sa araw na yon, kasama ang mga kagrupo ni Bonbon, babalik sila sa San Jose para muling ihanda ang Denver 1. Ito ang unang beses na sasampa sina Bonbon sa Denver 1 mula nang masira ito ng bagyo noong December 2019. Mahalaga sa kanila na muling makapangisda. Kapag walang laot, wala rin kasing pangsuporta sa kanilang mga pamilya. Halos 3 buwan mula nang masira ng bagyong Ursula ang Denver 1, muling tumapak dito si Bonbon. Napag-alaman namin na bago na ang kapitan nito. Kwento ni Kapitan Joan, inutang nila ang perang pampaayos sa bangka. Nung tinaob kami ng Ursula dyan banda, ito naman yung buong pilot house na yan, sira yan lahat. Ito, bago yan lahat eh. Tapos kung ano yung nangyari dito, ganun din yung nangyari dun sa unahan, putol din. Kaya bago na ulit itong... So mga gano'n po katagal bago nagawa? 2 buwan, mahigit. Dati sir, nung hindi pa nabangga ng Chinese, ang gamit nilang ganito, yung with mapping. Yung kung sino lang ako na papalitan daw, bibigyan sila ng libre. Ay nung palaot na kami nung nakaraan, tinatawagan ni boss, hindi na sumasagot sa kaya yung gamit namin na nakaraan, puro bago yun, binili niya na. Yung pangako na bigay. Sarili niyang pera? Kaya ito, bago na naman ulit ito kasi nung pagtaob namin ng Ursula, wala kami nakuhang gamit, kahit isa eh. Pati ito, radyo. Tulong-tulong sila para muling mabuo at makapaglayag ang Denver 1. Sina Bonbon tumulong na sa pagkakarga ng yelo na kailangan para sa paglaot. Nagkakarga po ng yelo. Tapos pagkatapos po nito, magkakarga pa po kami ng crudo. Yun na lang po. Tapos mag-ayos po kami ng yung sagwanan po, ng bangka po na maliliit. Habang nasa bangka, ipinakita ni Bonbon ang eksaktong pwesto niya nung gabing banggain sila ng Chinese vessel. Bali dito po sir, kami sir nakaganon sir. Nung gabi. Nung may narinig ko nagsisigawan na may barko nga daw po sir. Tapos Pagkatapos po yun sir, lumundag po ko dito sa kabila, doon sa ano po. Bukas po yan. Lumundag po kami doon, lahat. Tapos nandito na po yung barko, bangga na po kami. Pagbalik namin, doon na po kami sa unahan hanggang dito kagad yung tubig po, hanggang tuhod na po. Bumalik sila nung matras, nagbanti na po sa amin. Tapos nung nagilaw po yun sila, sir, nagilaw po yung ilaw nila na malakas. Tapos yun,
unti-unti na po silang umatras palayo. Patay lahat po yung ilaw nila. Nagpapasalamat na lang siya na walang namatay sa grupo nila. Okay lang naman po sa amin yan kung tinulungan, pinakit po baga sa kami. Pero salamat pa rin sa Panginoon na buhay kami. Wala rin may nangyari na walang may nawala sa amin. Okay lang rin po. May kabaman, mas pipiliin pa rin nilang bumalik sa Reed Bank para mabuhay ang kanilang mga pamilya. May kaba na naman. Kasi nga, marami na nangyari dun sa dadayuhan namin. Lakas lang ng loob. Kasi ito lang ang nahanap buhay na Kasi yung ibang kwan dyan, bangkang maliliit na pag wala nang mahuli dito, wala na. Kawawa ang mga pamilya. Tsaka maisda pa rin doon. Marami pa rin isda talaga. Kaya kahit na malayo, nagtsatsaga kami para makarating kami. Noong June 2019, nagbigay ang Department of Agriculture ng mga bagong bangka at pinansyal na tulong sa mga mangingisda ng Gemver 1. Nagagamit lang daw nila ang mga bangka sa pangingisda malapit sa pampang o municipal waters at hindi sa Reed Bank. Nung araw na yon, naghahanda na sina Bonbon para sa muling paglalayag at pagbabalik sa Reed Bank. Nakita naman natin na simula nung pangyayari na yun last June, wala naman talagang nanagutan para doon sa pangyayari. Kahit ba nagkaroon ng sinasabi nilang apology galing doon sa Fishing Association, hindi naman lang natin nakita yung mukha ng tao na yon na may kasalanan. Pangalawa, hindi naman umamin ng gobyerno ng China na nagkamali yung kanilang fishing vessel. At wala rin tayo nababalitaan na meron silang ginawa para gawing liable itong fishing vessel na to at saka yung crew. Wala naman tayo nababalitaan nagkaroon ng penalty. Parang binigyan lang ng konsuelo yung ating mga mangingisda, binigyan ng mga maliliit na bangka na hindi naman katumbas nitong nawasak na Gemver 1, Nagpadala naman daw ng letter of apology ang may-ari ng bumangga sa Gemver 1. 2 buwan matapos ang insidente, inilabas ng Chinese government ang isang apology letter. Ayon kay Philippine Ambassador to China Chito Santa Romana, ang sulat ay ipinaabot ng mga Chinong mangingisda sa kanilang Fisheries Bureau at pirmado ng presidente ng Guangdong Fishery Mutual Insurance Association, asosasyon ng mga mangingisda sa Guangdong, China. Nakasaad, ang nakabanggang Chinese vessel ay galing Guangdong at miyembro nila ang may-ari nito. Kanila raw inimbestigahan ang nangyari at ipinatawag ang may-ari ng barko pati ang kapitan at crew nito. At bagaman naniniwalang aksidente at hindi sinasadyang pagkakamali ang pangyayari, naniniwala raw ang kanilang grupo na dapat managot ang Chinese fishing boat. Sa mga panahong nasira ang Gemver 1, kanya-kanyang sikap ang mga mangingisdang gaya ni Bonbon para mabuhay. Pero higit na mas maayos at disente raw ang kita nila sa pangingisda sa Reed Bank. Kaya kahit mahirap, ganun na lang ang pagsisikap nila para maisaayos ang Gemver 1 at muli silang makalaot. Mahalaga po sir kasi po sir dito rin kami kumukuha ng pang-araw-araw po sir Malinaw na pasok sa 200 Nautical Mile Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang Reed Bank. May karapatan tayo sa lahat ng resources na narito. Kaya dapat lang matiyak na ligtas na makapangisda rito ang mga mangingisdang Pinoy sa lahat ng pagkakataon. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook. Notebook.